Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Muli pong sumasaimpapawid ang ating programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ako po si Colonel Jerry Samudio at kasama po natin ang ating mga ginagalang at mga pinagmamalaking mga kaibigan po sa iba't ibang organization po na bumubuo ng ating programa. Si Past President Ding Andal ng Rotary Club of Lipa South. Ding, bati muna tayo. Mabuhay po mga kababayan. Muli po, narito tayo sa APAP Batangas. Sinisikap natin dito na ang ating mga leader ng organisasyong publiko, ng ating mga ahensya ng pamahalaan, organisasyon ng mga sibikong organisasyon at saka mga business leaders ay makausap sa kanilang mga activities at programa at ng higit na maging katanggap-tanggap at saka kapakipakinabang sa ating mga kababayan. Thank you very much, Ding. At ang president po ng Batangas Egg Producer, si Jess Medina. Magandang gabi po at welcome po sa bayan ng agrikultura sa Pilipinas. And sa kanan ko na po si Lieutenant Alan Soriano ng 740th Combat Group. Isang bayanihang araw sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aking group commander na si Major Cesar Lubaton. Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa APAP Batangas. At yung galing po sa Air Education Training Command at yan po ay anchorman din po ng programang Bayanihan sa 99.9 DWGB-FM. Magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay dito sa programang APAP Batangas at binabati ko po ang aming commander ng AATC, Major General Raul Gabriel L. de Matatak. Ngayon pong araw nito ay gusto ko pong i-announce po sa inyo na may bago po tayong Public Information Officer po sa Philippine National Police dito po sa lalawigan ng Batangas. At ito po ay isang karangalan para sa aming lahat na siya po ay amang ipakilala sapagkat siya po ay partner po ng ating programa APAP Batangas. Mga kaibigan, palakpakan po natin si Inspector Maan Torres. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa APAP Batangas. So, alam mo Maan, partner natin ng PNP dito. Si Dwight ay napaka-active dito sa program. Once a month ay meron siyang dinadala dito ng mga chief ng PNP. So, yun ang partnership natin at saka ng 740th Combat Group. Kasama niya rin mga kaibigan si PO1 Jonalyn Martal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so mga kaibigan, ito po yung team na bubuo po sa ating episode ngayong araw na ito at bago po tayo pumunta doon sa ating pong mga pag-uusapan ay nais ko lang pasalamatan yung Silpul Joyce, tama yun? Yung furniture, ito po ay ang may-ari po dito ay si Charles Solano na very kind enough na suportahan po yung ating programa. Kaya meron tayong pambayad po sa ating mga technical personnel dito at saka yung attendant requirements pa po ng ating programa. So Charles, maraming salamat sa pagsuporta. Kaya doon po sa ating mga tagapagsubaybay, pag kayo po'y bibili po ng furniture, baka po pwedeng na dyan na po kayo pumunta sa Silpul Joyce sapagkat yan po ay malaki na po yan at saka sa totoo lang, napakamura po ng mga gamit po dyan. So Charles, thank you very much Siyempre. At saka ganun din itong MaxiCare na pinangungunahan ni Jane Murillo, ang incoming president ng Rotary Club of Lipa South. Siguro, Jer, bago muna natin ipagpatuloy ang ating programa, nais nating ipahayag ang pakikiramay ng APAP Batangas sa mga naiwan ng yumaong Pancho Lardizabal. Ito po ang Pangulo ng Lipa Tourism Council natin dati.
At saka dito po sa Batangas, ang Batangas Tourism Officer natin, si Ginoong Pancho Lardizabal. Nandyan po sila, i-cremate po Sunday, bukas yun. Ang labi ng Kapancho at nandyan po yan sa Funeraria San Fernando. Siguro, Colonel, pwede namang dumako tayo sa update ng ating bagong PIO ng Batangas PNP. Maan? Yes po. Ngayon pong buwan ng Marso ay buwan po ng kababaihan. Yun nga po yung sabi nila. Yung ibang lalaki po ay mga nagtatanong bakit daw po ang babae ay merong sariling buwan, bakit ang lalaki daw po ay walang sariling buwan. Pero ang sagot ko po sa kanila, ang babae po isang buwan lang. Yung 11 buwan kanila naman. So wag na po silang magselos. Yung buwan po ng Marso ay kababaihan nga po ang bida sa ngayon. At ngayon po ang taong to ay meron po tayong tema, yung Juana, ang tatag mo ay tatag natin sa pagbangon at pagsulong. So ngayon pong buwan na to, marami po yung mga activities ng PNP at hindi lang po sa PNP, ganun din po sa ibang ahensya ng ating gobyerno na tumututok sila sa ating mga kababaihan. Lalong-lalo na po yung mga awareness seminar natin para po maging aware yung ating mga kababaihan sa kanilang mga karapatan. Noong nakaraan pong March 3, nagkaroon po kami ng kick-off ceremony sa Batangas PPO sa Camp Miguel C. Malbar. At ang amin pong guest of honor noon ay si Judge Agnes Nolasco ng Branch 83 RTC Tanawan po. Salamat po. Salamat po, Judge, sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At nakakatuwa po yung kanyang isang sinabi habang siya ay sa kanyang talumpati. Ang sabi po niya, yun daw pong quotation na behind the successful man is a woman ay obsolete na daw po ito. Dahil ngayon daw po ay hindi na nasa likuran ang kababaihan. Sila daw po ay nasa tabihan na. Partner na daw po ang babae at ang lalaki ngayon para maging successful ang isang lalaki at maging successful ang isang babae, kailangan yung pagtitiwala at yung suporta ng kanilang kapareha. So, yun po yung isang activity namin sa buwan ng Marso. Tas isa pa po yung ongoing po na Interagency Sports Fest. Nagsimula po siya noong March 4. Ang kasama po namin dito ay yung dalawa naming kapatid sa DILG, ang Bureau of Fire Protection at saka ang BJMP po. Tas kasama din po natin ang Philippine Air Force, ang 730 at saka ang 740 po. May sarili din po silang team, may entry po sila. At sa update naman po sa mga laro, sa basketball po nangunguna ang 730 at ang volleyball naman po ay ang 3rd District ng Batangas, yung mga PNP po natin. Tama, Women's Month at ang siyempre hindi naman natin mararanasan ang ganito na ang mga lalaki ay nag-enjoy ng ating pakikipag-ugnay sa ating mga kababayan kung hindi siyempre laging babae din ang ating katuwang, babae rin ang nagluwal sa atin. So ano ang mga iba pang programa ng kapulisan tungkol sa Women's Month? Meron po kaming itinutulak na activity, ito pong March 23. Ito po ay isang Run for a Cause. Ang tema po niya ay patikaran, suporta sa kababaihan, karahasan ay labanan. Gaganapin po ito sa March 23, alas 5 ng umaga po. Magsisimula sa SM City sa Batangas po. Attend po kayo. In-encourage po namin yung mga kababaihan na suportahan po natin itong ating activity kasi para sa atin po ito, para maipakita po natin kung gaano kahalaga ang mga babae. Pwede rin pong sumama. May mga kasama din po tayong lalaki dito Kasi meron kasama din po namin sa move na to, yung MOVE. Yung mga lalaki naman po, organization naman po ito ng mga lalaki. Men Oppose Violence Against Women Everywhere. Yun po yung ano niya. So may mga kasama po tayong mga babae at may mga lalaki din po. Supportan po natin. Pwede bang pag tumakbo kami doon ay nakapalda? Pwede po, pwede po yun. Kung So, yun po yung mas... ito sa Batangas City, pero ang inaanyayahan naman ninyo ay lahat kasama ang mga Opo, taga-Batangas. buong Batangas po, inaanyayahan po namin mag-join sa
sa ating patikaran. Itong patikaran, ano ba ang paano mag-join dito? Gaano katakbo, kalayo ang tatakbuhin? At ito ba ay mayroong obligasyon ang sino mang sasali? Meron pong 3 kilometer, 5 kilometer, at saka 10 kilometer po. Opo. Sigurado. May registration po siya, pero pinaprocess pa po kung pinafinalize pa po yung halaga niya kung sa registration, pero hindi naman po siya ganun kamahalan. Pwede siguro paki-publish mo na lang, pakisabi mo na lang sa ating mga kababayan kung ano yung numero na pwedeng tawagan para makasali dito. At itong sina 748 Combat Group, definitely sasali ang mga ito. Opo. Ibigay ko na lang po sa inyo yung number ng aming Chief WCPD. Later na lang po, i-announce po natin. But of course, gusto natin na recognize yung role ng ating mga kababayan talaga. At sa lahat ng mga kababayan po ngayon, ang buwan ng March, yung buwan ng March ang Women's Month. Yes, sir. Yung buong buwan po ng Marso ay dineclare na Women's Month. Okay. Bago pala si President Jess, gusto ko lang i-acknowledge din po yung 496 na awardees sa Agri-Extension Workers. Ito po ay sa ginawang awarding ceremony ng Department of Agriculture. Kausap natin si Director Vilma Dimaculangan. Siya po ang Regional Director po ng Department of Agriculture dito po sa Region 4A. At ang napagalaman natin ay 10 po sa Calabar Zone ay awardees out of the 496 awardees dito po sa awarding ceremony ng Department of Agriculture. Ito ay tungkol po sa implementation po ng rice program. At yung lahat po ng mga awardees ay binigyan po ng 20,000 pesos at saka plakeho. So, congratulations sa lahat po ng ating mga awardees na galing po sa Calabar Zone. Ito po ay galing kay Director Vilma Dimaculangan. Magandang gabi po. Pwede hong malaman ko rin. Kanina ako kasi binabanggit nyo yung programa nyo para sa yung inyong mga program dahil nga March para sa women's. Binabati ko po kayo doon. Siguro din, kailangan din yung banggitin naman yung mga programa nyo naman na pangkalahatan naman para sa Women's Desk. Then, doon naman sa pangkalahatan natin na program na yung kung ano-ano yung mga para matigil din yung ating mga problema rito. Lahat po ng police station lagi na pulong sa barangay. Sa pulong-pulong sa barangay, na ipapaabot po natin sa ating mga kababaihan, lalong-lalo na po yung mga nandun sa mga sitio na malalayo, yung kung ano-ano yung kanilang mga karapatan. Para naman po, kasi sabi nga po nila, kung hindi daw po nila alam yung karapatan nila, hindi daw po nila alam kung paano nila ito pangangalagaan. Gayon din po, ang iba pong mga barangay, yung sa mga barangay hall, sa mga sangguniang barangay po natin, meron na rin po sila Barangay Bausi Desk. Ito po yung mga konsehala or yung mga tao po talaga sa barangay na kinuha na sila po yung tinitrain natin para humarap at humawak ng yung initial po, yung first contact ng sila yung nakikipag sa mga ganitong kaso po. Yung mga kaso ng paglabag sa kababaihan at sa kabataan. So patuloy din ho ba yung ating programa doon sa mga pag-training sa mga barangay tanod, yung expand, Apo, sa mga expander? Apo. Pinadadami natin ang kumbaga yung kapulisan, meron din tayong karagdagan ng mga barangay tanod. Patuloy ho ba ang ating programang pag-training sa kanila? Patuloy po ito, pero ito po ay kalimitan ay nasa pangunguna na po ng ating mga hepe. Minsan po,
nagsiset din po kami, yung provincial office po ang nagkakandak ng trainings na to, ng mga seminars. Pwede ho bang mabanggit nyo naman kung ano-ano ho yung mga bagay-bagay na ibinibigay nyo na training para doon sa mga barangay tanod? Yung sa training po natin sa mga barangay tanod o sa konsihal po na humahawak ng mga ganitong kaso, yung violence against women po, meron po, tinatakil po doon yung una, yung sa gender sensitivity po. Ito pong gender sensitivity, hindi lang naman po ito tinitingnan yung mga babae lang, or ganun din po ay tinitingnan dito yung mga lalaki din. Gender sensitivity po, at saka yung ating pong mga third sex din po. So, ginagawa po natin na maging aware yung mga tao kung ano po ba yung pagkakaiba-iba ng bawat gender. Siyempre po, hindi naman po, at saka inaalis po natin yung pagle-label nila ng, or i-stereotype po nila ng isang ugali sa isang gender. Katulad po yung portion na sabi po nila ang mga kababaihan daw po mahina, inaalis po natin yon sa pag-iisip ng ating mga tao. Gawa po ng hindi naman po totoo na ang kababaihan ay mahina. Sa katunayan po, sila nga po itong kahit hindi halos nagpapahinga, tuloy-tuloy ang trabaho simula sa pagising sa umaga hanggang sa pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi ulit sa bahay. Dire-diretso po yung pagtatrabaho nila. Tapos sinasabi din po nila na ang lalaki daw po ay macho, which is hindi rin naman po totoo dahil kailangan din naman po silang umiyak at kailangan din naman po nilang maging malambot kahit paminsan-minsan. Kailangan din po nilang ilabas at ihinga yung sama ng loob nila. So ito po yung isa sa ibinibigay natin na training sa ating mga barangay bawsi, yung gender sensitivity po. Tapos kasunod na po nito yung mga iba't ibang batas. Iba't ibang batas po, katulad po ng RA 9262, the Anti-Violence Against Women and Their Children, tsaka yung anti-rape law po na hanggang ngayon medyo naguguluhan pa rin po yung iba kasi ang isip nila ay ang rape daw po ay pang babae lang. Meron na rin pong rape ngayon sa lalaki. Mag-iingat ka, Dr. Jess. May tatanong ka pa? Siguro, nagpapalamang muna si Dr. Jess. Medyo natakot siya doon sa rape sa lalaki. Tingnan natin ngayon ang 748 Combat Group. Barako yan eh. Magandang gabi po muli. First Lieutenant Soriano po ng 740 Combat Group. I believe kayo po ma'am yung newly installed na PIO officer ng BPPO. Yes, sir. Bali, ma'am, aside from the PIO officer of the BPPO, meron po ba kayong additional duties na katulad ni Sir Ponte? Siya din yung assistant ng PCR? Oo. Wala po. Sa ngayon po ay focus lang po ako sa PIO. Bali po, PIO lang po yung binigay sa inyong tasking. Opo, waiting pa po yung iba. Aside from, bali, PIO is Public Information Officer. Yes, Meron din kayong mga radio program na hinahawakan para i-discuss yung mga accomplishments ng ating kapulisan sa Batangas? Every Thursday po, 9 o'clock ng umaga, nag-a-attend po kami sa Radyo Totoo. 95.9 po. Yun po. Baka pwede kaming ma-invite doon para sige po, wala pong problema. Then yung inyong mga newsletter sa publication, meron din kayong pinapublish? Meron po kaming weekly issue, yung sa front page po, meron pong column doon ng Batangas PPO po. Iyan lang po, baka kasi pwede kaming makig-jive sa mga newsletter nyo tsaka sa mga public affairs. Thank you, ma'am. Ongoing din po ngayon yung newsletter, yung papel at pluma. Po. Pag sinabing PIO at PCR, ano ba ang pagkakaiba ng responsibilidad ng Police Community Relations Officer? Yung Police Community Relations po is malaki po yung scope niya kasi lahat po ng planning ng activities na nagre-relate po ang PNP sa community, sila po yung humahawak nun. While po yung Public Information Office, sila lang po yung after dun sa dissemination kung ano po yung mga accomplishment ng PNP.
Palagay ko, Alan, ito pa rin ang pinakamagaling na PCR ng ating Batangas PNP. Kaya ito pa rin ang magiging counterpart mo sa 748. At sa ngayon, kailan ka ba napa-install na PIO? Ito lang pong Thursday. So talagang tamang-tama lang. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Ang magtatanong ang taga Philippine Air Force Air Education Training Command. Dito po siya sa Fernando Air Base. Ma'am, magandang gabi po. Tanong ko lang po yung sa women's desk nyo. Bali, meron po kayo dong in charge para doon sa mga may mga problema doon sa bayan nyo na pwede silang dumulog. Opo, sa PNP po, lahat po ng police station is merong Women and Children Protection Desk. Ito po ay hinahawakan ng mga policewoman natin. Sila po yung concern talaga na humawak ng mga kaso na ang babae po at ang bata ang biktima. Tapos, nag-extend lang po kami. Kasi yun nga po, kaya po kasi siya inilagay, gawa sabi po nila, yun daw pong babae na biktima na, ipagpalagay po nating biktima ng rape, pagdating daw po sa barangay or sa police station, lalo pang nagiging biktima kasi ipapakwento sa kanila ng paulit-ulit kung ano yung nangyari. So, in-extend lang po natin siya sa barangay para naman po pagdating dun sa barangay, alam na po nilang hindi nila kailangang tanungin, kundi kailangan babae din lang po yung magtatanong. Yun sana po yung isusunod kong tanong, yung programa niyo sa barangay. So, may kinakandak din po kayo na mga seminar or kaalaman para do sa barangay mismo, training nila ng hahawak. Ano po ba yun? Member ng barangay council or separate na personality na siyang hahawak dun sa women's desk? Kung meron pong barangay tanod ng babae, yun na po. Tapos pag minsan naman po, willing naman po yung konsehala na babae, so sila na rin po yung tinitrain. Pero sa kabuuan po, lahat po kasi ng barangay tanod, barangay captain, at saka kahit mga mayor po, yung mga konsehal natin, lahat naman po sila is nag-undergo nitong seminar na to para maging aware po sila. Ayun. Part na po yun ng kanilang training. Yun lang po, sir. Dr. Jess. Paki-elaborate yung binibiro kanina ni Paring Ding. Yung rape against men. Saan kung punto yun? Yun po kasing bagong batas natin, yung RA 8353 po. Ito po yung na-amend. Kasi dati po ang rape ay nasa RPC lang po. So, hindi po siya kinoconsider noon na against person. Pero sa RA 8353 po, ang rape po ay crime against person na. So, dito po, binabanggit po na may dalawang paraan daw po na pwedeng ma-rape ang isang tao. Ito po ay yung normal na nangyayari na isang babae, isang lalaki po. Tapos yung dun po sa private part ng babae. Tapos yung second naman po is yung pwede po yung sa anal at saka yung sa oral po. So ito naman po yung kalimitan na nangyari sa third sex naman po. Involving third sex. Saka ang mga ganito yata ang sitwasyon doon kung saan maraming kumpul-kumpul na mga puro kalalakihan. At yan ay ang isang example niyan ay sa ating mga karsel sa bilangguan. Opo. At ewan ko lang, ikaw ba'y ready na magbigay sa amin ng statistics ngayon ng ating mga tungkol sa mga nangyayari dito sa insidente dito sa Batangas? Hindi po kami nakadala ng statistics. Okay lang, but ikaw naman ay regular na bahagi, ang Batangas PNP ay regular na panelist dito sa atin sa APAP Batangas at inaasahan natin na patuloy ang ating ugnayan, pati lahat ng mga hepe ng mga kapulisan dito sa atin sa Batangas. At siyempre, batiin nga natin ang ating Batangas PNP Police Director, si Senior Superintendent Jairo Omega Jaire Fidel po. Ano? Omega Jaire Fidel. Pambihira kasi ang pangalan mo, PD, kaya lagi na akong nabubulol sa lagi na akong nalilito sa pagbigkas ng pangalan. But then, salamat po sa patuloy na ugnayan ng Batangas PNP at saka ng APAP Batangas. Dr. Jess,
mayroon ka pang katanungan? Okay. Sabi mo ay tungkol sa women's, mayroon kayong women's desk at mayroon kayong parang mayroon kayong tinatawag na patikaran, yung fun run. Opo. Maliban dito, ano naman yung ibang programa ng kapulisan sa ngayon na medyo kabisado mo na bilang PIO? Ano pa ang maaaring mga iparating mo sa amin galing sa kapulisan ng mga bagong pangyayari na kailangang maalaman ng ating mga kababayan? Kung dati po ang trending is yung riding in tandem o yung criminals using motorcycle, nagbago po ng konti yung trend na yon. So ngayon po, more on lakad na po sila. Hindi na sila gumagamit ng motor. So maging aware din po tayo yung ating mga kababayan na hindi na lang po ngayon nakamotor ang gumagawa ng krimen. Meron na rin pong mga lakad lang. So, ingat-ingat lang po. Ang pag-iingat po ay nasa atin. Sabi nga po nila, ang isang krimen daw po ay nabubuo na may 3 elemento. Pero yung 2 elemento po doon, hawak po iyon ng isang kriminal. Pero yung isang elemento, yung oportunidad po, ay hawak po ng taong bibiktimahin. So, wag po nating bigyan ng tsansa ang mga kriminal na makagawa ng krimen. Iwasan po natin na magkaroon sila ng oportunidad. Katulad na lang po ng mga pangyayari na naho-hold up kasi po naglalakad lang ang laki-laki ng hawak na pera tapos wala pang kasama, walang dalang security. So na-hold up, ang masakit po, may mga pangyayari pa na hindi lang basta hinold up, binaril pa. So sayang naman po yung buhay. Pag-iingat po ang hinihingi namin sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ngayon na pumapasok na po yung bakasyon. Tumataas na po. Asahan po natin na tataas yung mga robbery cases, yung mga akyat bahay po. Kasi marami po ang umaalis sa kanilang mga tahanan at hindi na ihahabilin o hindi ayos yung security ng kanilang bahay. Ang ating mga crime statistics, wala pa tayo sa ngayon. Meron na po tayo for the 3rd quarter, hindi ko lang po nakuha yung crime statistics natin. So siguro sa susunod ay kami aasa ng mga bagong data tungkol dito. At siyempre medyo may pag-aalala ang ating mga kababayan. Sabihin pa natin na may mga magagandang na ipipresent, but ang balita natin nakikita natin sa balita ay kabila diyan ay may mga pangyayari at dapat siguro ma-inform tayo ng husay tungkol dito, and then ano ang ating mga programa na maaaring tulong sa pagpapalakas ng activities ng mga kapulisan, kung paano nating makakasama ang ating mga taga-community para makapagpadagdag. Siyempre, ang ating kapayapaan ay ating responsibilidad, hindi lamang ng kapulisan. Kayo ang aming big brother, kayo ang aming leader dito, pero yung mga ibang activity ay maaaring dapat ay pagtulong-tulungan nating mga kababayan at sa pangunguna nga nitong ating kwerpo ng pulisya at ng ating mga barangay, dapat nakikisali po tayo. Ang ating seguridad ng ating bakuran, ng ating pamilya, ng ating mga anak, dapat katulong tayo ng tulong-tulong tayo sa pag-iisip at paggawa ng mga hakbang na maaaring makakabawas sa pag-iisip ng mga maaring may tangkang gumawa ng hindi mabuti sa ating lipunan. At siyempre, ano ba sa iyong pinagdaanan, ano ba ang mga natatandaan mo na maaring pinakamaraming sanhi o dahilan para magkaroon ng krimen o pagtatangka ng hindi mabuti ang mga kriminal? Kung sa robbery po, yung pong may dalang malalaking pera tapos hindi po sila nag-ask ng security. Yung kampante po yung mga negosyante, pag minsan na tinatravel nila yung pera talaga. Nasanay na po kasi, sabi po nila kasi 10 taon na daw silang negosyante, hindi pa daw po sila kahit kailanman naging biktima ng robbery. Pero
Pero yun nga po, bigla naman hindi po natin masasabi kasi ito pong mga ibang criminal groups po ay hindi naman po yung iba nang gagaling na ngayon sa Batangas. Meron na rin po silang galing sa mga katabi nating lalawigan. Ito bang kasama mo si PO1 Jonalyn Martal? Ano nga ba ang ano naman ang kaniyang papel dito sa ating PNP, Batangas PNP? Ako po ay nasa Police Community Relations Branch po, PNCO po ng PCR. So kayong dalawa ay ang kambal na katumbas ni Lieutenant Alan Soriano at si Sir dating Maitim po, si Colonel Dwight Maitim. Ponte. So ano naman ang mga activities ng PCR sa ngayon? Sa ngayon po, meron po tayo sa March 19, yung pong simultaneous disaster drill po. Since po yung March po, Pyro Prevention Month din po, kaya pinaghahandaan po, nagkakaroon po tayo ng mga simultaneous disaster drill. Tapos po, yung pong on process pa rin po yung ipinafinalize pa po yung BPAT seminar na ipinupush po ng office namin. Ongoing pa lang po yung mga ibang detalye. Siguro tamang-tama lang yan dahil tag-araw ngayon, masyadong matinding uminit ang araw pagka-araw eh. So matindi ang risk natin ngayon sa panganib ngayon sa sunog. Dapat pag-usapan natin dito ang fire protection. Siguro through you ay ating pakiusapan ang ating fire pausap na ating imbitahan ang ating provincial hepe at ang ating hepe dito sa atin sa Lipa ng fire department para ating makapanayam kung ano naman ang ating mga activities ngayon para maging aware ang ating mga kababayan. Opo, gagawin po namin. Pero actually po, naibaba na rin po yung message na lahat naman po ng station magkakaroon po ng sabay-sabay nga po yun sa March 19 ng drill. Tapos po kung mabibigyan po ng pagkakataon, through kay ma'am, ma-invite nga po yun sa fire na tauhan po natin. Kayong dalawa ay regular na attend sa Batangas. Actually, temporary lang po ako. Sinamawalan po si ma'am. Okay, siguro pagkakataong ito, Alan, PCR ang linya niya alam ko kayo ay nagkakatuwang sa field. Bali, yes sir. Bali, yung kaninang pagkakasabi ng BPATS, medyo interested ako doon. Ano ba yung laman nun? Ano po yun Barangay Peacekeeping Action Team po. Sino yung mga ite-train? Yung pong actually po yun sa lahat po ng po natin, municipalities, meron po silang piniling members ng BPATS po. Kalimitan po ng mga barangay tanods? Opo, yung po mga barangay tanods po. Pero po meron pa rin po silang ibang, bukod sa barangay tanod, meron po silang specially trained na kinukuha BPATS nila. Ikakandak niyo yan down to the municipal level o barangay level? Ano po, yung po muna, ititrain po muna namin, yung po sa mga barangay tanod po muna. Bali po, ang initial po na proposal sa kampo po, magkakaroon po sila ng seminars para maturuan po sila ng mga ibang Ilang days kaya yan? Mga one-day seminar. One-day seminar. Ang mga subjects? Baka po pwede niyong isingit yung subject namin. Ay, pwede po, sir. Para babanggitin ko kay po. Para magkaroon kami participation sa PPATS. Opo. Para pagbaba sa lower level, kasama pa rin kami. Sige po. Sabihin ko po Thank you. sa kay sir. Opo. Isa pa sa mga bago ngayon sa kapulisan ay parang bunga pa rin ito ng ang isang huling pangyayari na nagdikta ng mga bagong pamamaraan na pinaformulate ng kapulisan. Ay yung kay Cedric Lee ba yun? Yung sa Cedric Lee case, yung kay Bong Navarro. Mayroong mga nabanggit sa akin na may bagong pamamaraan ngayon ng ating investigasyon. Siguro, pwede bang kayo ba o mayroon tayong bagong hepe sa investigasyon na pwede nating ipaliwanag kung ano ang mga bago dito?
Bigyan ko lang po kayo, sir, ng pahapyaw noon sa bagong policy. May bagong policy po kasi ang PNP ngayon na hindi na po kami nag-i-entertain sa provincial, sa regional at saka sa national level ng mga kaso. Yung mga walk-in po. So, ang mga kaso po natin na dumulog sa provincial, regional at saka national level po ay ini-endorse na rin po namin sa police station na nakakasakop. Except lang po dun sa yung investigation group na talagang nakatask po sila, like CIDG po. CIDG po, pwede po silang humawak ng mga kaso. Pero yung iba po, katulad sa amin, hindi na po. So, yun lamang ang tawag dito, police investigator talaga. Apo, police investigator po ng police station at saka yung mga national support units na ang talaga pong mandate ay mag-imbestiga. Yun ang CIDG. Like CIDG po. Sino ba ang CIDG rito sa atin? Si Sir Calapis po, Chief Inspector Calapis. Oo. So siguro sa one of these days ay ating makausap si CIDG. Imbitahan po natin. And also ang ating hepe ng investigation unit ng Dr. Jess, mayroon ka itatanong? Ma'am, meron ho din ba ho tayong nakahandang programa? Kasi ngayon, mag-Holy Week na po, tama-tama ho, bakasyon, Holy Week na sa darating na buwan. May nakahanda na ho ba tayong programa na paghahanda? Dahil alam naman natin na dadagsa ho ngayon ang ating mga nagbibisita iglesia po. Meron po tayong Oplan Semana Santa. Ginagawa po natin tuwing Holy Week na binabantayan po natin yung mga lugar na kalimitan ay pinupuntahan ng ating mga deboto. Tapos pero itong bakasyon po, meron din po kami yung Oplan Paglalakbay para doon po sa mga nagbabiyahe naman po. Opo, coordinated po yata naman yun. Parang highway to highway yun, bayan to bayan, highway to highway, organization, tulong-tulong po, Opo, may mga kasama po tayo ditong mga force multipliers, may mga civic group din po, katulad po ng mga Kabalikat, yung Kabalikat Civicom, yung radio group po natin, tas yung iba pa po, like Citizen Crime Watch, kasama po natin sila sa mga ganitong gawain. Pati ang Air Force. Ayun, ikaw naman. Ang AATC? Okay. Siguro, banggitin ko lang muna, nais kong batiin with your indulgence. Batiin itong katatapos lamang na Disney Tales. Isa po itong show, anong tawag dito? Yung isang concert kung saan ang mga talent ng ating Philippine Air Force ay ipinakita dito sa De La Salle Gymnasium. Ito po yung mga series ng mga istorya ng Disney na ang mga artista ay mga magagaling na personnel ng Philippine Air Force. Isa po itong tribute sa galing ng ating mga armed forces ng Philippine Air Force personnel. Ipinresenta po ito ng ating Philippine Air Force. Siyempre katulong po ang ating Rotary Club of Lipa South doon. Ito po ay produced and directed ng ating AETC. At ganoon din po, congratulations din po dito sa nagdaang golf tournament na napakaraming dumalo dito sa team competition sa Philippine Air Force AETC dito sa Fernando Air Base Golf Club. Congratulations po, naging napakamatagumpay ito. Congratulations Colonel James Molina, ang ating Deputy Commander, na siyang nagko-coordinate dito sa ating Disney Tales at saka dito sa ating golf. Ito po ay fundraising para sa darating na Youth Olympics. Ito po ay sports and youth development program
na ng ating Philippine ano tawag dito, Air Education Training Command, at saka yung Smile Camp, Summer Youth Leadership Camp, kung saan ang ating mga kabataan ay iti-train para sa responsible leadership. Mga piling mga kabataan po yan. Kung kayo ay sa inyong lugar ay malapitan ng inyong mga barangay kapitan, sapagkat ang ating puno ng ating Air Education Training Command, si General Dong Di Matatak, at ang kanyang kwerpo ay nakipag-ugnay dito po sa ating mga bayan-bayan, at inaasahan po na yung mga darating na araw na ito ay makakapili ng mga bata sa bawat barangay dito sa atin sa Batangas na maaring maisali dito sa libre po ito. Kung ilang araw man ay iti-train sa loob ng ang program na ito ay mag-uumpisa ngayong Marso, Abril, at ito'y hanggang Hunyo ay may mga sunod-sunod na programa po yan. At ang mga trainer dito ay mga eksperto, at wala pong bayad yan, at sadya pong inilalaan yan sa youth development, at yan po ay programa ng ating Philippine Air Force Air Education Training Command. May idadagdag ka siguro, Sergeant Villaruel? Siguro mayroon pa sa pagkakataong ito, mayroon pa kayong maaring ibig ipaalam sa ating mga kababayan. Maan? Ongoing po yung recruitment ng Philippine National Police. Ongoing po siya. So, inaanyayahan po namin na yung mga aplikante, mag-apply na po kayo. Mag-apply. Parang nakikiusap po ako. Sabi nga po nila, kung gusto daw po nating magkaroon ng pagbabago sa ating bayan, mas maganda kung tayong mga taga-roon ang nauunang naglilingkod. So, inaanyayahan ko po ang mga Batanggenyo na mag-apply po tayo, kasi kalimitan po ay hindi napupunuan ang kota ng Batangas. Napipilapan lang po siya ng galing sa ibang lalawigan. So, kailangan lang naman po physically, mentally, at saka morally fit po. Tapos po kayo ng 4 na taong kurso, 21 to 30 years of age, 5'4" in height sa lalaki at 5'2" naman po sa babae. Meron po silang exam, eligible po sila, like nakapasa po sila sa NAPOLCOM exam, entrance exam, sa civil service, professional, PRC. So yun lang naman po yung initial na kailangan para makapag-apply at makapasok sa PNP. Siguro regarding recruitment ng PNP, di ba napakaganda na ng maging pulis? Malaki ang sweldo ng pulis, di ba? Yes. Magkano ba ang entry ng isang pinakamababang ranggong pulis? Ang base pay po ngayon ng PO1 ay 14,000. Oo. Base pay pa lang. Oo. Tapos ang mga pulis talagang mga professional group na ito ang ano ba ang minimum requirement? Tapos po ng 4 na taong kurso, baccalaureate So degree. dapat ay kung tayo ay tapos ng 4 na taong kurso, at alam naman ninyo na itong ating kapayapaan dito sa atin ay kinakailangang tayo ay kasali, ay hindi lang tayo nakasali at nangunguna sa pagpapanatili ng ating security, ng ating safety dito sa ating community, ay di sumusweldo pa tayo, at may marami tayong maganda, marami siyempre ang perks ng mga kapulisan, di ba? Opo. At nandyan pa rin ang mga pagkakataong makapunta ka sa iba't ibang bayan na siyempre binabayaran ka na, nakakapasyal ka pa. Tapos marami ka pang nakikilalang mga mabubuting tao, at kasama na rin yung marami kang nakikitang magagandang lugar. Saka ang kapulisan po, mababae, malalaki, ay tinatanggap na. Kaya yung mga bagong graduate nating college graduate, may sa mga lalaki, marami po ang mga magagandang pulis natin. At yun namang mga
anong tawag dito, mga dalaginding nating bagong graduate. Marami ang mga gwapo sa pulis at saka mga responsable ang mga yan. Masarap po ang maging pulis. Magbigay ka ng number kung saan pwedeng magpunta at mag-text, mag-inquire ang ating mga kabataan na ibig magpulis. Meron po tayo sa website pnp.gov.ph. Open nyo lang po. Open naman po siya 24 hours for inquiries. Nandun din na po yung mga local numbers ng mga police station at saka ng provincial office na pwede po silang mag-inquire kung ano po yung mga kailangan. Dr. Jess, may dagdag ka bang tanong sa ating panawin? Wala na po. Ako'y mag-update lang po. Kami po ay merong gaganapin uli na Pegmenton. Ito po ay Luzon-wide sa May 17. Ito ay pang-apat na pong Pegmenton natin. Ito po ay iniimbitahan namin ang lahat ng farm owner, nutritionist, veterinarian at mga allied services po na lalo-lalo na po na itong mga ahente at drug companies ng veterinary na walang sawang sumusuporta sa aming layuning ito. Sa ngayon po, ang Batangas Egg Producers Association ay meron po ring gaganapin na layer school. Ito po ay doon sa Mountain Rock sa March 2021 and 22. Para po ma-uplift na rin ang kaalaman ng tungkol sa pagpapaitlugan. Na ito po ang industriya naman ng ating Batangas. Alan? Magandang gabi po muli. I-update ko lang po kayo regarding sa mga activities na ginawa ng 740 Combat Group nitong nakaraang linggo. Nitong nakaraang linggo ay naging busy ang 740 Combat Group sa paghatid ng medical and dental mission. Actually, meron kaming 6 na medical and dental mission within the week at 2 optometric mission. Bukod pa yung mga medical treatment na ginagawa namin sa aming mga pasyente papuntang Jose Reyes Medical Center. Una sa medical mission namin is nag-medical mission kami sa Barangay Mataas na Lupa sa Taysan, Batangas sa pamumuno ni Second Lieutenant Losada ng 743rd Combat Squadron. Then, meron din kaming medical and dental mission sa Barangay San Carlos, Rosario, Batangas sa pamumuno ni Sergeant Austria. Then, nung 12 March naman, nag-participate kami din sa medical and dental mission sa Barangay Paling-Iwak, San Juan, Batangas sa pamumuno po ng inyong lingkod. At kasabay din noon sa Barangay Muson, San Juan, Batangas sa pamumuno ni Sergeant De Los Santos. Itong aking mga nabanggit na medical and dental mission ay initiated ng Christian Light Foundation. Nirequest ito ng mga pastor ng mga barangay sa Christian Light and kami ay sinuportahan lang namin ang medical and dental mission na yon. Nag-participate din po ang 740 Combat Group sa medical and dental mission with surgical dito sa Palagay Poblacion, Balete, Batangas in connection with the birthday of Honorable Leobino Hidalgo, yung mayor po ng Balete, Batangas. Happy birthday po, Mayor. At noong kanina po, sumama din po ang 740 Combat Group sa medical and dental mission sa Shell, Tabangao. Then, noong 11 March, sumama po ang 740 Combat Group sa optometric mission sa Barangay Ambulong, Batangas City at sa Barangay Kumintang, Ilaya na Batangas City noong 12 March. Itong optometric mission na ito ay initiated ng Sangguniang Panlunsod ng Batangas City sa pamumuno ni Honorable June Berberabe in partnership with Golden Eagle Rescue and Preparedness with Humanitarian Service. Naghatid po sila dito ng mga salamin. Salamin sa mata, pre-check-up at salamin sa mata. Dito sa mga activities na ito, ang grupo po namin is sinuportahan namin ang medical dental mission at optometric mission sa pagbibigay ng manpower assistance. Kami po yung nagpapapila ng mga pasyente, kami po yung kumukuha ng vital signs, kami po yung in charge sa registration. Dahil dito po, ang mga stakeholders na aming kapartner is laging pasasalamat sa amin dahil nagiging madali para sa kanila ang paghahatid ng serbisyo sa mga barangay.
wala na siguro kaming may dagdag. Dagdag ko lang po, meron pong recruitment po ang Philippine National Police. Alam ko naman po ang aking classmate na si Sergeant Villaruel ay recruitment ng Philippine Air Force. Sasabihin ko na po yung recruitment naman ng Army. Kasi kami po sa 740 Combat Group, kahit po kami Air Force, ang trabaho po namin is Army. Under operational control kami ng Army at pinapadisseminate ng 202 Brigade na ang Philippine Army is naghahanap ng 18,000 Army from today and next year, hanggang next year, 18,000 na Army. Kung sino interesado, ang mga qualification yan is katulad din ng qualifications ng Philippine Air Force, magandang asal, 5 plat, 72 units, tapos walang pananagutan, walang anak, tapos walang asawa, then physically fit. Kung kayo po sakto sa qualification na yon, pumunta po kayo every Wednesday sa Army Recruitment Center sa Port Bonifacio at mag-take kayo na exam ng PAATB. Battery test po nila yon. At kapag kayo ay pumasa doon, sabihin nyo po sa amin at i-endorse po namin kayo sa 202nd Brigade. Ang kailangan po doon sa exam is, kailangan nyo po ng 2x2 picture, 2, NSO birth certificate at transcript of records. Yun lang po. Pahabol lang po, ang Philippine Army is magse-celebrate ng kanilang... The Philippine Army will be celebrating its 117th anniversary on 22 March, carrying the Army Corps Force as standing team, serving the people, securing the land. Yun lang po. Marami pong salamat at magandang gabi po. Sabi mo ang height ay 5 feet, 5 feet. Ang pwedeng mas matangkad. So, at least ay 5 feet. At mayroon ka ba, ang educational attainment? Sa Army po ay 72 units in college. Kung meron naman po kung high school graduate naman po at yung skills nyo ay kailangan ng Army, pwede po kayong mag-enlist po sa kanila. Pero kung sa regular enlistment po ay 72 units in college ang kailangan. Ang 72 units ay ang equivalent ay mga tatlo po na full load, 3 semestreng full load o kaya 4 na semestreng. Apo, 4 na semestreng full load, 2 taon. Si AETC, Technical Sergeant Ruel Villaruel. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Kung ang PNP po ay may recruitment, ang Army, ang Air Force din po ay ongoing po yung recruitment para po sa gustong pumasok sa candidate soldier at sa officers candidate. Kayo po ay magpunta lamang sa AETC at mag-submit po ng inyong mga documents. Ang exam po ay sa 25 at 26 sa BMTS Multipurpose Hall, dyan po sa Air Education and Training Command. At pwede rin po ang walk-in sa 25 at saka sa 26. At ang pamunuan po ng Air Education and Training Command sa pamumuno po ng aming commander, Major General Raul Gabriel L. Dimatatak, ay nagpapasalamat po sa lahat ng tumulong, sumuporta. Doon nga po sa nasabi ni Sir Ding Andal na this detail for a cause na ginanap po noong March 8 dyan po sa De La Salle Centrum. Ang aming pong partners, ang Rotary Club of Lipa South, sa mga major and minor sponsor na sumuporta po, sa committee head sa pamumuno po ni Mama Emma Ignacio, ni Colonel Ignacio, kay Major Zarina Manggubat, at sa lahat po ng cast, sa lahat ng support personnel, at sa lahat po ng mga sundalo, civilian employee na naka-assign po dito sa Fernando Air Base. Sa inyo pong lahat, maraming pong salamat. Ang proceeds po nun ay gagamitin nga po dun sa susunod na 2 malalaking proyekto, yung pong Pop Smile Camp at saka po yung Pop Olympics na gaganapin din po dito sa Air Education and Training Command. At kayo po ay inaanyahan ko laging makinig sa aming programang Bayanihan every Sunday, 10 to 11 a.m. over 99.9 DWGB FM. Maraming pong salamat. At siyempre, pasalamatan din natin ang ating Department of Education Superintendent, Deputy Superintendent at mga supervisors, mga principals na sumuporta dito sa ating Disney Trails
para po suportahan ang ating audience ng ating mga artistang Philippine Air Force. Parting words na ating guest. Magpapasalamat po kami dun sa mga speaker po namin nitong nakaraang protocol on media interview and press release na ginawa po sa Batangas PPO. Kay Police Chief Inspector Chita del Carandang Gawiran, taga Bilog-Bilog po siya, Tanawan. Kay Ma'am Vicky Florendo, ng President po ng Batangas Press Club. At kay Ma'am Seska Job Hobes ng ABS-CBN Southern Tagalog. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo na maging speaker po namin nitong nakaraang seminar. Tapos salamat din po sa Philippine Air Force sa patuloy nilang suporta sa ating JPSCC noong nakaraang pong March 11 din po yung aming second JPSCC. Tapos bukas po, i-congratulate ko na po in advance yung mga nanalo po nung nakaraang Provincial Directors and Governors Cup. Shoot test po ito. Bali pangatlo na po yun. So congratulations po sa mga nanalo at bukas po ay magre-receive po sila ng kanilang trophy, ng kanilang award. Maraming salamat po sa mga nakinig. Salamat po. Batiin ko po ulit ang aming Provincial Director, Police Senior Superintendent Omega Jaire Jocaris Fidel, Sir. Magandang gabi po sa inyo at kay Ma'am din po. Magandang gabi po. Sa mga staff po ng Batangas Police Provincial Office, magandang gabi po. Salamat po sa inyong lahat. Si Jo. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa activity po ng PCR sa ngalan po ng aming Chief PCRB Police Superintendent Nilo Onico Maitim. Maraming salamat po. So yan po si Police Officer 1 Jonalyn Martal, ang Police Community Relations Officer dito sa atin sa Batangas. At si First Lieutenant nga ang tawag doon sa Police Inspector Torres, ang Police Public Information Officer ng ating Batangas PNP. Bago kami tuluyang magpaalam, nais kong batiin itong si Dr. Myla Napisa, isang babae na naman, ang isang kababaihan na naman, na ang na-elect na siya na ang incoming president ng Lipa City Medical Society. At siyempre ang past district governor ng Rotary District 3820, past district governor, ang kauna-unahang district governor ng District 3820. Yan pong pag sinabing District 3820 ng Rotary, kasama po diyan ang Laguna, Batangas, Quezon, Eastern Mindoro at saka itong Marinduque at ang buong Kabikulan. Siyempre, congratulations kay paring Dindo, Past President Dindo Katigbak ng Rotary Club of Lipa, sapagkat siya po ay nahalal na District Governor nominee. So 2 years from now, siya ay mag-a-assume ng kanyang governorship dito sa atin. So ito namang mga JCs, mga junior JCs, ano ba? Junior Chamber International. Kayo po'y inaanyayahan na maging bahagi dito sa atin sa UP Batangas. Mabuhay po kayo mga kababayan. May habol pa si Alan. May habol po ako. Ang bilin po ni Sir Sumudyo. Ang UP Batangas, nagpapasalamat po muli sa Simple Joys Furniture para sa murang pangangailangan ng furniture and fixture sa Simple Joys na tayo. Pabati kay Mr. Charles Solano. At syempre, hindi po natin nakakalimutan, nagpapasalamat din po ang APAP Batangas sa Blue Sapphire Hotel and Restaurant sa papapagamit para sa APAP Batangas. Ang Blue Sapphire Hotel ay matatagpuan sa Barangay Sico, Lipa City, Batangas, sa harap ng Fernando Eves. For wedding, debut, birthdays, at corporate meetings, dito na sa Blue Sapphire Hotel. Alan, sa iyong pagsalo sa aking pagkukulang. Siyempre, salamat din dito sa ating cameraman, ang ating technician, si Dan Hugo. At hindi pwedeng hindi natin babatiin ang ating founder dito, si Colonel Jerry Zamudio. Happy birthday, Colonel Jerry. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mabuhay po, APAP Batangas.
narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.